Good morning, good evening, good afternoon to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today, we shall read on the diary entry number 1028, March 21, 1937, Palm Sunday. During Mass, my soul was steeped in the bitterness and suffering of Jesus. Jesus gave me to understand how much he had suffered in that triumphal procession. Hosanna was reverberating in Jesus' heart as an echo of Crucify. Jesus allowed me to feel this in a special way. Linggo ng Palaspas. Ang aking kaluluwa ay nabaon sa pait at pagdurusa ni Jesus habang nagmimisa. Ibinigay sa akin ni Jesus na maunawaan kung gaano siya nagtusa sa matagumpay na prosesyong iyon. Ang Hosanna ay umaalingaw-ngaw sa puso ni Jesus bilang isang alingaw-ngaw ng ipako sa krus. Pinahintulutan ako ni Jesus na madama ito sa isang espesyal na paraan. Today is the Epiphany, or the manifestation of Jesus to the Gentiles, or basically to mankind. At sa entry naman na ito ay Lenten season. In particular, papasok na sa mga mahal na araw, Holy Week. Dahil ito ay linggo na ng Palaspas. So, two different occasions in the life of Jesus. Actually, it is happening simultaneously. Everything happens simultaneously to God. There is no time, there is no space. It all happens simultaneously. Pero sa ating linear na pag-iisip bilang tao, tayo ngayon ay nasa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. It is a tradition na matagal nang ginagawa sa ating pananampalataya. It is a manifestation of Jesus to the Gentiles. When we say manifestation, it can also mean revelation o pagpapakita. Parang ganito, no? Inisip mo pa lang, and then in the process, paglipas ng panahon, nagkakaroon siya ng katuparan. So, manifestation. Lalo na yung very determined, yung may mga goals, nag-goal setting. No, it is always a challenge to manifest whatever they are thinking or they are aiming or kung ano man ang purpose or goal nila. And we are also in the beginning of another year. So, makikita natin, di ba, pagpasok ng bagong taon, maraming mga tinatawag na New Year's resolution. These are just resolutions pa lang, no? It is not yet manifesting. So, over a period of time, if an individual continues to visualize, to imagine, no, to think of whatever goal you have, one has, after a certain period of time, it will come to manifest. If you would read the Gospel according to St. John, in the beginning was the Word. Sa simula pa lamang ay ang salita. So, meron lang salita. And then, nagkatawang tao ito. Magiging isang bagay, no? Kumbaga. At yung sinasabing sa simula ay naging ang ating Panginoong Hesus.
At ito ay dumaan ang kanyang kabunian, ang ating Diyos, isang Diyos ay dumaan sa pamamagitan ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya ang sinasabi natin na si Maria ay ang pinto ng langit. No? Sapagkat sa pamamagitan niya, nagkaroon ng manifestation ang Diyos Anak sa pamamagitan ni Jesus. Ito yung second person. So the Epiphany is also, or it also marks the end of Christmas. So kaya ngayon, nasa panahon pa rin tayo ng Kapaskuhan na nagsimula ng December 25. At ang Epipanya, ito ang parang hudyat, no, na papatapos na ang Kapaskuhan. Of course, it is not today. No? It just marks the end of Christmas. Pero hanggang itong buong linggo pa rin ito. No? And in between Christmas at yung Epiphany, merong 12 days. Kaya merong sinasabi na 12 days of Christmas. No, kasi in the past, iba ang Epiphany. The Epiphany it is a part of the liturgical calendar na hindi lang yung kapanganakan ni Jesus ang inaalala. So, nandyan yung kapanganakan ni Jesus, nandyan yung pagbisita ng mga mago, ng mga paham, nandyan din yung baptism of the Lord at saka yung wedding o ang kasalan sa Kanaan. No? So, lahat yun, inaalala yun sa Epipanya. Kasi lahat yun ay manifestation of Jesus as the Son of God. Let's take the event of the sinasabi nating three kings or magi, magos. Ito yung they are supposed to be intelligent, wise men. And they are studying the stars. When they witnessed Jesus, paano sila dinala doon sa sabsaban? They were led by a star. So nakakita sila ng bagong bituin. At sa kanila, pag nakakita sila ng bagong bituin, for these wise men, pag nakakita sila niyan, alam nila na mayroong isang malaking kaganapan na nangyari sa daigdig. And true indeed, something great happened to the world because the Lord was born. Jesus was born. The Son of God became the Son of Man. Yun yung tinatawag na manifestation. Alright. Mapapansin natin, ano ba yung dala-dala ng mga paham o ng mga wise men na ito. So, ang dala-dala nila ay frankincense, meron ding myrrh, and of course, gold. Gold as a symbol of royalty or yung pagiging hari ni Jesus. Pero look at this frankincense and myrrh. These are actually used for burial. So, imaginein mo, isang batang ipinanganak pero binigyan mo ng gantong regalo. And these were wise men. Bakit ang mga marurunong na mga taong ito ay mag-aalay nito sa Panginoon? So, ito pa lang, ay binibigyan tayo ng patikim or foretaste of what would happen. So, pinanganak, pero pinakikita na mayroong death na mangyayari. At itong kamatayan na ito ng Panginoon ay isang magiging bahagi ng ating kasaysayan kung saan magkakaroon ng kaligtasan. So, hindi ito isang
pagpapakita lamang ng isang magaganap pa. Ito isang mahalagang bahagi. The history of humanity wherein the Son of Man and the Son of God would undergo pain, suffering, yung tinatawag na passion of Jesus Christ, all to save mankind. So, Epiphany is actually, again, a manifestation of Jesus as the Son of God. At sa buong panahon na ito ng buhay ng ating Panginoong Hesus, it would be a preparation which would peak o yung climax nito, no? Ang patutunguhan nito ay ang bundok ng Golgota. Nandun ang krus, doon siya ipapako, doon siya mamamatay. And then another climax would be His resurrection. So let's go back. Palm Sunday. So mula doon sa kapanganakan ni Jesus, sa diary ni Faustina, nandun tayo sa malapit na niyang kamatayan. Faustina, she was given the grace to understand how much Jesus had to suffer. Hindi pa siya namamatay. Matagumpay pa lang siyang pumasok sa Jerusalem. Sinalubong siya ng maraming tao at sumisigaw ng Hosanna, Hosanna, Hosanna. So isang pagpupuri, pagpupugay ang naganap. Pero because Jesus knew what would happen after this, alam niya na ang katumbas ng Hosanna o pagpupuring ito, sasabihin nila magkakaroon ng pagbabago sa salita. At ang salita ay sasabihin, ipako sa krus. Alam niya ni Jesus. So kahit na natutuwa, nagagalak ang mga tao, alam ni Jesus na sa kabila nito, pagkatapos ng pagpupugay na ito, these very same people would say, crucify o ipako sa krus. Yun yung sasabihin sa kanya. See? Mapait yun. Masakit. And that is the frankincense and myrrh. Yun yung magaganap sa ating Panginoon. It's yung sa pagkakita ng bituin na yon, the new star sa bagong panahon kung saan ipinanganak ang Panginoon at mamamatay ang Panginoon para sa sanlibutan. It is one great part of humanity sa ating kasaysayan. You can also see the stars sa imahe or sa icon ng Mahal na Birhen sa Guadalupe, no? At kahit sa mga sa halo niya, no? Doon sa Mother of Mercy, yung mga nakikita nating portrayal ng imahe ng Mahal na Birhen. May mga stars din doon, di ba? So, this is an opening to a different age. Natapos na yung nakaraan at pumasok sa panibagong panahon. Pero pumasok na rin po tayo sa bagong panahon. Ito yung tinatawag ng bagong millennia, di ba? Millennium, nung millennium. At iba na rin ang panahon natin. Bagong bituin ng kanyang kapanganakan na nakita ng mga matatalinong tao. Tapos yung pagpasok ni Jesus. Siya, 33 years, no? But his birth is another age, no? Mula doon sa panahon ng mga nakaraan, nung mula kila Abraham at sa hanggang doon sa bago siya isilang. And then doon sa kapanganakan ni Jesus, pero nasa bago na ulit tayong panahon because more than 2,000 years have already passed, no? So pumasok na actually tayo sa bagong panahon. Nakikita natin yung pagbabago sa ating panahon. Kaya may the birth of Jesus
and His death welcome us to another age. No? Nandun na tayo sa panibagong siglo, another cycle in time. And we are in the Jubilee year of 2025. At sa taong ito, binuksan ng ating simbahan ang napakaraming mga pintuan. Ano yung mga pintuan na yun? Doon tayo papasok dahil may mga grasyang ipagkakalob sa atin sa Jubilee year na ito. When we enter those doors in this new season, in this new cycle in time, when we enter these doors, the Jubilee doors, papasok tayo sa mga pinto na yan at magkakaroon tayo ng espesyal na indulhensya. Ang indulhensyang ito ang magpapalaya muli sa atin mula sa ating kasalanan na hindi matapos-tapos at hindi maubos-ubos. We always continue to sin, make mistakes. But when we enter these doors for the whole year of 2025 until its end, makakamta natin ang kapatawaran muli sa ating mga kasalanan. The very reason why Jesus was born, to save mankind, to save us. Because this is the Jubilee year of 2025. Plan. Ano ang gagawin natin? Planuhin niyo po, anong gagawin niyo for this year? Marami tayong you can search for all the doors which are declared in every diocese. No? May mga pilgrim churches. Samantalahin po natin ang panahon na ito. Samantalahin natin na mayroon tayong panibagong pagkakataon para sa kaganapan ng ating kaluluwa. Again, Merry Christmas po muli sa ating lahat at Happy New Year.